Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan. Unahin natin to, no? Kilala niyo si Pio Balbuena, yung may-ari ng Tambay Cup na brand. Siya ba yung may-ari nun? So, nakilala si Pio Balbuena dahil di umano'y sa pangungopya daw ng mga logo na ginagamit niya doon sa Tambay Cups niya mga design na ginagamit doon sa Tambay Cups niya. Tapos, itong taon to, bukang bibig niya kasi yung resale value. Resale value, mataas na to, nagkakaubusan na. Ang bentahan nito, 20,000 na isa. Mga ganun ang banatan nito eh. Now, meron naman siya sasabihin, no? Magbebenta daw siya ng t-shirt. Bebenta niya daw ng 50,000. Ano ba to? Suot ko ngayon, nabili ko sa itong t-shirt na suot ko ngayon, nabili ko sa resale value na 80,000 pesos. Hindi ko sinasabi yung presyo sa inyo para ipagyabang na mamahalin yung binili ko. Pero isa to sa idol ko na brand. So kaya ako siya binili para malaman ko kung bakit ba ang mahal ng resale value nila. Katulad ng Tambay, wala rin to masyadong mga Si mukhang resale value to eh. Stores, wala rin silang mga kung saan-saang shops. So, sa reseller ko na to nabili. So, sa reseller sa ibang bansa. So, pinadala siya sa akin. Tapos ayun, para malaman ko kung ano ba yung dahilan kung bakit ang mahal nila, ano ba yung pakiramdam pag sinuot siya. Kasi nakikita ko lang to sa social media. Tapos kita ko parang ang angas-angas ng quality dahil yun yung nakikita ko sa picture. Tapos, sobrang angas nga talaga ng quality nila. Hindi pa kami makapag-clothing kasi gusto ko talaga na magkaroon ng ganitong quality ng mga tela. Ganitong quality ng damit. Pero hindi naman ganun kamahal kapag binenta ko. Hindi lang ito, meron din akong ganitong t-shirt na nabili ko ng 75,000 pesos. Balenciaga mismo. Ayan. So, hanap din luxury yung brand nito. naman kasi yan. Ganyan siya. Yung likod. So, nagtataka ako bakit gano'n yung mga presyo nila. Pero binibili talaga din sila. Para malaman kung ano yung quality nila at saka ano yung pakiramdam kapag nalabahan na, kapag nasuot mo na, kapag na-laundry na, kapag nabilad na, kapag nalukot-lukot na, kapag kapilansya, lahat. So sabi ko, sana pagka gusto kong maglabas ng clothing sa Tambay, gusto kong magkaroon ng ganito rin na quality. Kung hindi man ganito, syempre sariling timpla ng Tambay yung pagkakagawa ng tela. Tapos, saka ako magre-release ng clothing. Pero nakakalungkot man sabihin, sa kakalibot ko, kahit sa iba't ibang bansa, wala pa rin akong nakahanap na ganitong klase ng quality. So hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin yung ganitong klase ng tela. Paano yung sa ribbings nito? And by that time, nakapag-ready na at nahanap ko na yung tamang timpla para sa clothing ng Tambay. Saka kami magre-release ng mga merch, ng t-shirt, hoodies, pants, kung ano-ano pa. Hindi lang ganito yung mga binili ko, marami pa akong mga binili, no? Para matignan kung anong klase yung quality nila. At kung bakit ganun kamahal yung presyo at kung bakit hype na hype yun sa kanila. So yun, sabi ko nga, kadalasan, quality speaks for itself. Hindi na kailangan na masyadong marketing. Kaya, mas gusto ko talaga yung quality, yung mabibigay ko. Pero sa saktong-saktong halaga lang. Maraming salamat mga Tambay. Angas na ito. Oversize. Partially, totoo naman yung sinasabi niya doon sa quality part. Pero yung kadalasan kasi hindi na quality yung nagiging batayan, yung branding na mismo eh. Or yung pagiging collector's item ng bagay. Kasi meron ka pang isang post dito, no? Sana ba yun? Sabi mo dito, pag nag-t-shirt na yung Tambay, 50K, isa din natin ang benta. Hindi alam ni Pio yung konsepto ng pagkakaroon ng mataas na value, di ba? Kasi ako, nangungulekta ako before eh. So, kahit pa paano, may alam ako ng konti kung paano tumataas ang value ng isang bagay. Kahit konti lang may alam mo, kasi di ba nagkukolekta ako ng laruan. Kapag yung item ay rare at sought after, mahal yun. May mga reason kasi kung ba't nagmamahal ang isang bagay. Not necessarily yung quality. Oo, yung quality, oo, no? Pagka kilala mong matibay yung isang bagay, yung quality niya, oo, mahal. Mahal kesa sa normal na t-shirt. For example, yung Lacoste, no?
Actually, yung quality ng Lacoste, meron kasing quality na polo shirt, yung ano yung kolesyon. Pero hindi naman kasing mahal ng Lacoste. May brand na kasi ang Lacoste eh. Pero kung ikaw ay out of nowhere, biglang tatayo ka ng clothing nito, biglang ibebenta mo ng 50K, I don't think na may ano yon, may bearing yon. 'Di ba? Kasi yung pagkakaroon kasi ng value, puro siya resale value eh. Ang isang factor doon, kung talagang hot talaga yung item mo. Hindi naman hot yung item mo eh. Gumagawa lang si Pio ng artificial demand doon sa item niya. Siya lang yung sabi na mataas ang value nito, mataas ang value nito. Yung ano niya, yung item niya i-cap. Ikukumpara natin sa New Era na milya-milya ang quality. Kumpara doon sa tambay cap niya. Hindi naman ganyan mag-hype ng presyo. At sometimes, hindi naman sinasabi ng New Era na, ito, tataas sa resale value nito. Pero may mga certain brand sila na tumataas ang value kasi may chance, katulad nito, alam ko at some point yung mga nagko-collect ng New Era, itong Indian Redskins na to, nagmahal ito before I don't know kung mahal pa rin ito kasi kapag may bagong stock na ganito, ubos agad ito sa store nila. Buti nga nakakuha ako Kasi if-face out na daw itong ganitong logo. Kasi may pagka-racist daw ang logo na to Yun ang pagkakaalam ko, hindi naman sinabi ng New Era na itong cup namin, na to, mapipace out na, magmamahal na ang value. Hindi New Era magdidikta. Yung mga consumer ang magdidikta nun pagka naging in demand, hindi ikaw. Ewan ko ba dito kay Pio Balbuena kung anong klaseng marketing strategy na meron siya na, to be fair naman, marami naman siyang nakukonvince dun sa ginagawa niya. Pero, ang mahirap doon, nahihirapan din magbenta yung mga nakumbinsi niya. Para nangyari, inuto niya yung mga reseller, tapos siya nakatambay na lang doon. At least siya, ubos na yung paninda niya. Yung reseller, nangangamote ngayon ibenta yung niya, yung cup niya, di ba? Trip nila yan Hindi bahala sila. Kung may bibili niyan, di go. Pero sinasabi ko, hindi kabulshitan yun next video tayo, next video. Ito 'di ba may nangyaring may nangyaring sunog. I think saan ba tong sunog na to? Basta somewhere to yung sa Manila ito So ito yung sunog Nakakatakot naman, parang zombie apocalypse. Nag-aagawan sila yata doon sa wire, Kasi 'di ba ang nangyayari diyan, yung wire na yan, kinukuha nila yung tanso niyan, 'di ba? Tapos ibebenta. Mahal ang bentahan yan Survival of the fittest Kanya-kanyang putulan ng wire jackpot si kuya Ilang kilo kaya yan? Mamaya na! Uli! Yari! Ay! Oh! Ay! 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 Patay! Huli! Pero ang ito, puta ka na. Isa nyo, sir! Isa nyo na, sir! Isa nyo na, sir!
sir. Huli! Ay, sir, sa bubong, sir, oh. Sa bubong, oh. Kanina pa yan, eh. Ayaw magpasita, eh. Ayaw magpasita. Baka di pa na dami, hindi na pinagkukuha. Alam nyo kayo rin may hirapan dyan eh. Siyempre, i-rebuild uli yung kuryente sa inyo. Paano pa ma-i-rebuild eh? Wala na yung mga wire. Diba? Ivan! Yung iba, hindi taga dito, eh. Rin! Hoy! Tanginan nyo! Ay, namihila po. Kanya-kanya pa rin sila eh, no? May kanya-kanyang pagnanasa pa rin doon sa wire. Hoy, kulas, tuliga dito. Yung iba, di naman nasunugan, eh. Kuha ng kuha. Yung mga nasunugan, nasa barangay. Ang abangan nyo dyan, yung sa sa mga junk shop. Diba? Ngayon naman, yung mga nagnakaw ng patagalan kayo ng benta dyan dahil may mga pulis na nakaabang sa junk shop. Ikaw bibitawan yan! Ikaw bibitawan yan! Ang nakakatakot dito, no? Nakikita ko tong situation na to. Kung ganyan ang attitude ng mga Pinoy, yung kanya-kanya, yung wala na silang pakialam sa kapaligiran. Paano pag naulit-uli yung gera, no? Yung World War? Wag naman sana, pero wala eh. Ganyan ang mangyayari. Tayo magpapatayan eh. Dapat baguhin na yung culture na ganyan, yung survival of the fittest. Kasi wala na tayo sa panahon na hindi na tayo mga caveman eh. Para pag magganyan-ganyan, di ba? Paano pag ibabalik na yung kuryente niya? Wala na. Magre-rebuild ulit ng bagong mga poste dyan. Instead na kukunin niya ng Meralco, i-recycle nila as wire uli. Ewan ko ba sa mga kababayan natin. Yan, nauubos na yung wire. Anyway, next topic. Ano naman to? Itong issue na to. Pwede naman sana wag itapon ang tinda ko na puto. Kung gawa po nila, inagaw po nila, nagtitikit naman po kami ayos dito. Oh! Mahal-mahal po ng ticket namin dito, 50 pesos. Magkano lang po nagiging pera namin dyan. Tapos sinapon nyo lang. Babayaran ko po yung puto na yan, oh. Ang laki-laki na nga po na nagiging utang eh. Ayan, yan lang, nag-ano po sa akin puto. Ano kaya gagawin na rin mga rin? Umawag kayo ng Ari, yung tama rin. Sama-sama na ugali, nagtitigit naman kami. Ano nangyari sa puto ko po, oh? Babayaran ko po yan. Ano yung sinasabi niya, no? Ang sabi kasi dito sa baba, sana kinausap nyo na lang para itabi at hindi humantong sa pagtapon, nagtitinda ng maayos at lumalaban ng patas. Oh! Pagkatapos itapon, hingi kayo ng responde ng pulis dahil umalma ang tindera. Sa anong kaso? Dahil sa wala siyang sariling pwesto? Sana kinausap nyo na lang at itabi. Yun ang sinabi na nag-post. Pero ma'am na nag-post, no?
Marami na kasing kasong ganyan. Hindi naman ako sa pagkakaalam ko, no, hindi naman bigla-biglang itataboy ang mga yan nang hindi pinakikiusapan. Alam ko pinapakiusapan yan eh. Wina-warningan yung mga yan eh. Sadya lang talaga na minsan ay matitigas ang ulo. Napapanood ko minsan yan sa vlog ni ni yung MMDA, sino yan? Yung si Go ang ang apelyido nun eh, na makikiusap ngayon then sa susunod na linggo nandiyan na naman. Tapos sasabihan na naman uli, sa susunod kukumpiskahin ko na yung paninda mo pagka hindi ka pa lumipat ng pwesto. Natsambahan sa sunod, nung kukumpiskahin na, makikipag-agawa, matatapon na yung paninda. Kasi ang iisipin nyo din, kung hindi rin ipapatupad yan, naawa din ako kung naawa ako. Siyempre lahat naman tayo, mauutak teleserye tayo dito, di ba? Pero kung lalawakan natin yung pangunawa kasi, malilintikan din kasi yung sa superior nila, yung mga nagpapatupad dyan. Yun din sana naiintindihan din nung, hindi yung basta naawa. Kasi may katigasan rin minsan ng ulo eh. Well, dito sa senaryo na to, hindi ko alam kung ano yung nangyari. Kung ano yung pangyayari dyan, kung ba't humantong sa ganyan. Pero kadalasan, yun kasi yung nangyayari eh. May katigasan din ng ulo eh. Diba? Na hindi dapat ibenta. Tapos tatanong pa, anong kaso daw? Pwede kasing, alam ko pwedeng kasuhan yan sa ordinansa, diba? Meron yan, hindi naman papapulis yan kung walang maikakaso diyan eh. Hindi na nga po nakapagtinda ng ayos kahapon eh. Babayaran niyo po yun, sasabihin ko po kayo sa... Saan? Alam niyo ko madali yan, ano po gusto niyo, magnakaw kami? Hindi, yan lagi ang katwiran eh. Anong gusto niyo, magnakaw kami? Mahirap talaga magnegosyo. 'Di ba? Hindi naman pwedeng pagbigyan kayo. Kasi pag pinagbigyan kayo, lahat gagaya na rin sa inyo. Sisikip yung daan. Magkakandagulo-gulo din, 'di ba? Yung awa, oo, nandun na yung awa eh. Nanginangin talaga sa sama ng ugali niyo. Utak teleserye dyan, sumasabog na ang luha. Sayang po yung puto ko. Yan, yung puto ko. So, wala eh. Kailangan nating, sundin yung ordinansa eh. Nagkataon na, na, yun nga, hindi swak sa ordinansa yung ginagawa nyo, ganun talaga. Ganyan din naman yung mga yung mga nahuhuli na no parking, no? Wala eh. Kasi kung hindi ipapatupad yun, lagi na lang may gagawa ng ganyan at pagbibigyan. Ano pang sense nung ordinansa? Naaawa din naman ako kung naaawa. Pero wala akong nakikitang dahilan para hindi gawin yung trabaho. Feeling ko nga nakatanggap na ng warning yun eh. Abangan na lang natin sa Tulfo, no? Baka mamaya matulfo yun eh. Kadalasan nililigtas ni Tulfo yung mga ganyan eh. To. Ano naman issue to? So, to. Utang ina mo! Bumaba ka dyan! Ano? Utang ina mo, yabang mo, kumili ka ako! Patangin mo kung ano gusto ko! Utang ina mo! Totoo yun, may bike talaga na, na 500,000. Diba? Siguro sinabi, bike lang yan eh. Pero totoo yun,
Yung mga carbon fiber yung ano, yung body. Gago! Ikaw, gago! Ay, gagi. Dapat din niya na sinipa. Ay, okay na sana eh. 'Di ba? Nakakabwisit talaga ako sa hindi na talaga natatapos yung ano eh, no? Yung away sa kalsada na yan eh. Ay, kilala nyo to si ano, si Boy Lobat, yung ano. Tingnan natin yung video na ito, si Boy Lobat, may time pa ba? Ayun natin, play natin sa... Paraya kayo! Umiga dun. Ano nangyari? Inang-ina niya, no? Nangyari? Hindi pa pa. Bakit? Walang daan? Hindi, mga buwel tayo. Baka to, sagad na ako, no? Sagad ako eh. Atras na, tropa, atras. Atras na kayo. Hindi tayo makakadaan pare-pareho. Okay, sa akin okay lang. Lo, panginan nyo kayo nga kapag lobot kayo, huwag na kayo buwabiyahe ha. Paraya kayo. Kulit eh, no? Tapos ito yung part 2. Ano nangyari? Sige, sagasaan nyo. Yung tabi ko, oh. Puro lang konti, oh. Para mga ano, oh. Ano nakakayod dyan? Baka? Matraffic ka lang, tropa. Giningina mo, maarte ka pa. Tapos ngayon, na ano siya ni Mayor Isko, pinatawag yata siya ni Mayor Isko. Si ano. Magandang gabi muli, mga batang Maynila at mga minamahal kong lolo't lola. Pasensya na kayo sa abala, no? Mag-alas 7 na yata ng 6:36 ng gabi ngayon dito sa City Hall. Kaya po ako nag-talk to the people ngayon dahil nais ko lamang magpasalamat muna, no, sa isang netizen natin, no, na si Victor Acero. Ito yung post ni Victor Acero. Yan. Tinag ako ng mga commentaries. Dahil ito may insidente kaninang umaga? Kahapon ng umaga. Sikat ka na. May isa pong tulongges na tricycle driver o sidecar boy. Ewan ko kung ano tinira nito. Bygone ng tinira nito eh. Ito po yung video. Baka lang napanood nyo na. Tingnan nyo po yung kalsada. Imbis na una, counterflow na. Two-way po yan eh. Yung Quezon, papuntang Herbosa. Hindi ho makadaan yung mga tao na iba rin naghahanap buhay na sidecar boy, saka mga jeep driver. Inawat ito. Pinagsabihan, tingnan nyo po ginawa. Atras na, tropa, atras. Atras na kayo. Pinapatras. Hindi
Hindi tayo makadami pare-pareho. Okay lang daw sa kanya, hindi sila makadaan. Pangilan nyo kayo nga kapag lobat kayo, huwag na kayo bumabiyahe ha. Lobat? Bakit? Mukhang giyang-giyang ka. Hindi, ano ba yung lobat? Hindi naman. Ano tinitira mo? Bukod sa baygon? Ha? 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 Nagiinom ka. Oh, anong pangalan mo? Ha? Sarkal? Let Sarkal? Hindi. Let. Ba't ang hina ng boses mo ngayon? Dito, lakas-lakas ng boses mo. Ha? Oh. Gusto ko lang ipagpasalamat do sa ating netizen na concern, no? Concern siya na may mga ganitong klaseng driver. Ako, sa totoo, habang dinidisiplina ko ang lungsod, ako naman, nilalagyan ko naman ng puso. Inuunawa akong pilit. Tricycle driver, sidecar boy, vendor. Pinipilit ko kayong unawain. Bagamat maraming nagrereklamo sa inyo, pinagkakasya-kasya ko ang pamahalaan. May mga bagay na non-negotiable, o may mga bagay naman na okay, pwede pa natin pikitan ng matayan pero disiplinahin natin. The same thing to tatlong gulong. Marami nagrereklamo na haragan o parang binabaliwala ng mga sidecar boy na katulad ko yung kalsada. O isa na nga to. Let-let? Leklek po. Leklek. Leklek ka ng nenang mo eh. Ito po yung Tolongges. Kakahiya yan. Gusto ko lang uyarap sa inyo na ito, hindi ko kinukonsente. Baka lang nakalimutan ni Leklek na may bago ng gobyerno sa Maynila. Bago pa kumalat-kalat yan, kung saan-saan, I just wanted to address yung concern ng ating mga kababayan at saka yung ating netizen. Pero hindi ba parang pinapahiya ni Mayor Isko? Na ipinagmamalasakit ang gobyerno ng Maynila. Ipinagmamalasakit yung ating mga kalsada at kaayusan. Yung mga katulad nito, ito yung mga dapat na dinidisiplina natin. Paano yan? Inirereklamo ka ng taong bayan. Nangihingi po ako ng pasensya. Ano? Nangihingi po ako ng pasensya sa mga nabala kong driver, sa mga taong hindi makadaan. Yung pasensya sa bakery, masarap yun. Nakakain ka na ba ng pasensya? Hindi pa. Sabihin mo sa publiko, anong gusto mo? Hoyo? Mahal na ng mga kalugara o kasama kong driver, nangingi po ako ng pangumanin sa nagawa kong kasalanan. Pinangangako ko pong hindi na po ako mauulit yung ginawa ko. Ng mga abala? Ang abala sa mga naghanap buhay o dumadang ba't mo ba nagawa yun? Anong pumasok sa utak mo? ayaw po nila magparaya eh. Ikaw yung naka-counterflow eh. Ayaw magparaya, siya yung naka-counterflow. Counterflow ka eh. Paano yung paparaya? Counterflow yun. Dapat dito ka. Two-way yan eh. Two-way yan eh. Oo, may lisensya ba? Ay, sabagay, pedicab. Ikaw yung naka-counterflow eh. Pero si Romy bagay ba yun? Nakita ko kasi pipilay-pilay eh. Anyway, panoorin nyo na lang po sa ni Mayor Isko. Yan lang po pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.